Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa atin. Palagi tayong kinakausap ng Diyos. Ang kasabihan nga, sa ating tuwa, binubulungan tayo ng Diyos. Sa ating mga paghihirap, sinisigawan niya tayo. Ano ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos ngayon? Buksan mo ang iyong isip, ang iyong tenga, ang iyong puso sa Diyos. Dahil ang Kanyang salita ay buhay at pagpapala. Kaya naman tayo napapasama dahil hindi ang Diyos ang ating sinusundan, kundi ang sarili nating kagustuhan. Sa mga pagkakataon na kung saan narinig natin, naunawaan natin, pinapagawa ng Diyos, pero kabaliktaran pa rin ang ating ginagawa, ang ating pinipili sa ating buhay. Pagsisihan natin ang mga pagkakataong ito, hilingin natin muli ang Kanyang awa, at naway makita tayo minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masaang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyano sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya't 3 buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon.
Natanaw niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap po siya kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihahanap mo." "Ihahanap ko," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ng kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moses, dinalaw siya ng kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreyo. Lumingalinga siya nang walang makitang tao. Pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malaking along nagngangalit. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Alleluia, 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 alleluia,
Dinggin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw na paghuhukom ay higit na mabigat ang ipapaparusa sa inyo kesa sa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang ama na may katandaan na. Siya po ay may sakit, nakahiga sa kama. Nakakonekta po lahat ng mga medical gadgets sa kanya. Lalong-lalo na po yung oxygen para siya'y makahinga. At nakaupo po, nandoon sa kwarto yung kanyang mga anak, nag-aalala para sa kanya. Dahil matagal-tagal din po, hindi nagigising itong tatay. Para bang siya'y nasa isang koma. At bigla-bigla, bumukas ang kanyang mga mata. At nagtayuan po lahat ng kanyang anak. Nilapitan siya. Sabi, gising na si Papa. Dito, lapitan natin. Papa, okay ka lang ba? Biglang binubuksan po nitong ama yung kanyang bibig. May sasabihin si Papa. Sabi po ng panganay, lumapit kayo, lumapit kayo. Papa, ano yon? Sabihin mo sa amin kahit ano, tatandaan namin. Anong gusto mo sabihin, Papa? Sabi nila. Ito pong matanda, hirap na hirap talaga. Ano yon, Papa? Lumapit pa kayo. Sabi po nung kuya. No? Bigla-bigla, ito pong tatay na matanda, tinuturo yung oxygen. Sabi, hindi ako makahinga. Tinatapakan niyo yung oxygen ko, sabi. Kasalanan pala nila. Bakit hindi siya makahinga? Bakit namamatay-matay na siya? Mga kapatid, napakagandang aral. Huwag ka lang basta't tumahimik. Kung nasasaktan ka, magsalita ka. Magsabi ka. Amen? Don't forget that. Speak up when you are hurt. Say something when something is wrong. Kung tatahimik ka na lang, baka akalain ng iba, okay ka lang. Di po ba? Pero kung hindi ka talaga okay, sabihin mo. Bakit ang dami po mga tao ngayon nagdurusa, nasasaktan, nalulungkot, nadidepress? Kasi tinatago nila sa kanilang loob. Di po ba? Your pain will become much worse if you hide it, if you bottle it. Kaya nga po ang iba sa inyo, sumasabog, nagwawala, kasi napupuno na sila sa mga malungkot at masasakit na karanasan nila sa buhay. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo sa nabasang Ebanghelyo. Nagsalita siya laban sa Corazin, laban sa Bethsaida, laban sa Capernaum. Bakit? Kasi ang dami na niyang ginawang kababalaghan, milagro, himala. Di pa rin sila nagsisi, di pa rin sila nagbago, hindi pa rin sila nagbalik loob sa Diyos.
nilabas lang ni Jesus, sinabi niya, yung sama ng loob niya sa kanila. Hindi kinimkim ni Jesus ng ating Panginoon yung naiisip at nararamdaman niya. Sinabi niya ito. Kaya nga, mga kapatid, kung nasasaktan ka, magsalita ka. Use your words to convey your disappointments. Tao ka, kapatid. Hindi ka naman bato eh. Kung bato ka, huwag ka magsalita. Pero dahil binigyan ka ng bibig ng Diyos, para saan? Para mailabas mo kung ano ang nasa puso mo, nasa loob mo. Kung hindi ka magsasabi, akalain ng iba, tama ang ginagawa nila sa iyo, di po ba? If you don't speak up, you allow people to continue hurting you. But take note, when you speak up. Do not speak down. Speak up. Hindi po ibig sabihin, taas mong boses mo, ha? Anong ibig sabihin ng speaking up? Gamitin mo ang salita mo, ang boses mo, para itaas ang tao, para maging malalangit ang inyong kalagayan, ang inyong sitwasyon. Do not speak down. Huwag mong ipapahiya ang tao. But how can you speak up? You must always pray. Tandaan niyo po yun. Para maging mabuti ang iyong pananalita, para mapabuti mong iba sa iyong pagsasalita, kailangan kang magdasal, manalangin, bago ka man magsalita. Amen? You can never speak up if you don't speak with God. Kung hindi ka nagdadasal, kapatid, ang mga salitang lalabas sa iyong bibig ay makakasakit. Kaya tandaan niyo po si Jesus, di ba? Bago siya magturo, bago siya pumunta sa mga sinagoga, bago siya pumasok sa mga bayan, anong ginagawa niya? Umagang-umaga, nagdarasal siya, nananalangin siya palagi. Pagkatapos ng kanyang trabaho, bago siya matulog, pupunta siya sa isang tahimik na lugar, mananalangin na naman siya, makikipag-usap siya sa kanyang Diyos Ama. My dear friends, our speaking can be a source of our healing if it is coupled with praying. Huwag na huwag ka makikipagsalita sa iba kung hindi ka nanggagaling sa panalangin. Only God can give you the right words to make right the things in your life. Meron pong lumapit sa akin, pumunta dito sa parokya, hinikwento niya yung kanyang nanay. Napaka matapobre daw nung kanyang ina. Napakasakim sa pera. Wala man daw malasakit sa kanya at sa kanyang ama. At pagkatapos po niyang sinabi sa akin, yung problema niya sa nanay niya, tinanong ko po siya, kinausap mo na ba yung nanay mo tungkol dito? Tinanong ko siya, nag-usap na ba kayo tungkol dito sa masamang ugali ng nanay mo? Nasabi mo na ba yung sama ng loob mo sa kanya? At tahimik lang po itong tao. Ibig sabihin, hindi sila nag-uusap, kinikimkim lang niya yung kanyang sakit ng loob. I remind people, when you stop talking, you start hating. Remember that. Wars begin because there is a failure in communication. The relationship becomes sour because you do not talk to each other. Bakit nangangasim, pumapait, ang pagsasama niyong mag-asawa? Walang pag-uusap. Ganyan din po sa inyong mga anak. Diba? Ba't tumitigas ang ulo nila? Ba't lumalaban sa iyo? Kasi hindi yun naman sila kinakausap eh. Sinesermonan niyo sila palagi. Aminin, di po ba? Hindi po aasenso negosyo niyo, ang business niyo kung hindi niyo kinakausap ng mabuti ang iyong mga trabahador, ang iyong mga empleyado o mga katrabaho. Imbis na kausapin niyo sila, minumura niyo sila, hindi po motivation yan. Lalo kayo magkakaroon ng problema sa kanila. Sumasama ang loob natin. Tayo'y nagtatanim ng galit kapag wala nang nag-uusap. Amen? Wala pong masayang relasyon ang nagtatagal kung wala pong mabuting komunikasyon. Kailangan nating unawain ito, mga kapatid. Kapag nagsasalita tayo, hindi lang ang ating mga bibig ang ating binubuksan.
Kapag nagsasalita tayo, pati ang puso natin, binubuksan natin sa iba. Binuksan ng Diyos ang puso niya sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang salita, anong ginawa natin? Nakinig ba tayo? Sumunod ba tayo sa kanya? Pinapasok ba natin siya sa ating buhay? Di ba hindi? Yan ang ating kasalanan sa kanya. Hindi natin masisisi bakit nagagalit ang Diyos sa atin. Pero gitna ng kanyang galit at pagkadismaya, hindi nababawas ang kanyang pagmamahal sa atin. Hari nawa, buksan din natin ang ating isip, ang ating tenga, ang ating puso sa Diyos para makapasok siya sa ating buhay at para magbago ang ating buhay sa kanyang grasya. At kung man may taong nakasakit sa iyo, sana ito na ang oras at panahon. Pagkatapos mong magdasal, lapitan mo siya. Makipag-ayos ka sa kanya. Mag-usap kayo ng mabuti. Amen? Healing starts by talking. Kasi kung titigil kang makipag-usap, kung titigil kang magsalita, kung tatahimik ka na lang, itatago mo yung iyong galit sa iyong puso, sinasaktan mo lang ang sarili mo, kapatid. Amen? Kung wala ka pang lakas ng loob, nakausapin ang taong yan, talk to the Lord about this. Open your heart to God and then listen to God. Natanong man yung marinig mo sa Diyos, sundan mo. Amen? Remember, speak up, do not speak down on anyone. Speak up always. Do not just cry. Huwag niyo lang dadaanan sa iyak. Speak up. Do not just be angry and resentful. May paghihilom sa pananalita. May pagmamahalan sa mga nag-uusap. At mauunawaan ka lang ng iba kung sasabihin mo kung anong nararamdaman mo. Amen? Kaya mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito na sa tulong ng Diyos, masabi natin ang ating sama ng loob, ang ating mga pinagdadaanan, at naway, bigyan din tayo ng grasyang makinig sa iba. Hari nawa, sa ating pagsasalita, pakikipag-usap, dyan, bumalik ang dating tuwa, ang dating galak, ang kapayapaan, at pagmamahalan sa ating buhay. Amen. Tumayo po tayo. Kapatid, matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na itinalaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yawang may mga pusong hungkag at manlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong nagsusumamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, na sa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo'y ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos,
Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagpasalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. There is healing in speaking. Kung nasasaktan ka, magsalita ka, magsabi ka, makipag-usap ka. But never ever speak down. Pag nagsasalita ka, dapat malinaw sa iyo ang dahilan. Bakit kinakausap mo ang taong yan? Bakit sinasabi mo ang iyong nararamdaman? Not to make them feel bad. Hindi para ipahiya ang tao, hindi para patunayan mo mas tama ka, mas mabuti ka. Magiging mas malinaw ang iyong intensyon, magiging mas busilak ang iyong kalooban bago ka man makipag-usap kung mananalangin ka. Makinig ka muna sa Diyos bago ka makipag-usap, makipagsalita sa iba. Doon ka lang maghihilom, doon lang gagaling ang sakit ng iyong loob. When people stop talking, they start hating. We can only understand the other by always communicating, talking to one another. Kung hindi talaga kayo magkaintindihan, tumigil muna. Pahinga muna. Hindi yung agad maghihiwalay. Hayaan nyo munang bumaba yung inyong mga emosyon. Then, bumalik muli. It's not only what we say, but how we say it. Mind the tone of your speaking. Kahit na maganda yung mga salita, pero pangit yung pagkasabi, nakakasakit pa rin yan. Hindi po ba? So be clear. Why are you speaking up? Why are you telling this? Para saan? Harinawa, pag ikaw ay nakikipag-usap dun sa mga taong nakasakit sa iyo, ang intention mo ay para bumalik yung mabuti, magandang ugnayan niyo to mend broken relationships. Ask the Lord for the love to return in your relationship.
Yun yung magandang dahilan ng pakikipag-usap. So, for your assignment, pray before you talk. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.